Ayun, magandang araw po sa inyong lahat. Kamusta po kayo? So, yun, katulad na nakita nyo sa ating title, no? Siguro gusto ko lang magbigay ulit ng update, no? Kasi yung last po ako nag-upload was last week, no? Parang 7 or 8 days ago. And if you have watched that content, no, nagbigay lang din ako ng update, no, kung bakit hindi ako nakapag-upload ng more than a month na, no? And of course, may part doon na shinare ko kung ano ba yung mga recent purchases ko. So, ayun, konting update lang po para siguro sa mga nagtataka kung bakit hindi ulit ako naka-upload. Unlike before kasi parang I make sure to it, no, na mas consistent yung pag-upload ko. Pero yun, again, no, life happens, no, and syempre hindi naman to yung parang main kong ginagawa, no. So ayun, ano bang update sa akin sa ngayon? Ako po ay nasa Africa, no. Baka nakikita nyo rin po yung mga post ko sa Facebook para po sa mga Facebook friends ko. And para po sa mga nakakaalam, no, ang main kong ginagawa ay may job, kumbaga, no, is church related, no, community related. So yun, anyway, may conference po dito sa Africa and nandito po ako actually Monday or Tuesday, no. Ito pong nagdaang week na to, dumating ako sa Africa, no, and hanggang Tuesday din po ako dito, no. Tuesday ay flight ko na po pabalik ng Pilipinas. Ayun, of course, no, hindi lang to basta live update, no. Syempre lalagyan pa rin natin to ng something or a topic related sa perfume. Number one na naisip kong i-share siguro, of course, when you are a frag head, no, isa sa titingnan mo sa lugar na pinupuntahan mo is, ano ba, may perfume ba? Kumusta ba yung selection ng perfume sa pinuntahan mo? Pero, yun, no, dahil most of the time, actually parang 95% of the time, nandito lang kami sa hotel, no, kung saan po ako nag-stay. No, so, hindi ko talaga ma-determine. So, ang naisip ko na lang is to share kung kamusta ba yung mga nadaanan kong mga airports, no, kasi from Manila ay may mga stopovers yan, kasi actually po ang Manila to Africa is like 14 to 15 hours, no, pero meron siyang dalawang stopover, no, and ayun, may mga nadaanan po akong airport, no, kung saan po nag-stopover or nag-layover, no, yun yung term, no, stopover, layover. Anyway, kamusta ba yung nadaanan ko? So again, no, from Manila to Bangkok, tapos from Bangkok to Kenya, tapos of course Kenya to Africa, no. So ayun, una ay Manila duty free, no. Yun yung nakita ko sa NAIA, no. Okay naman, no, designer, karamihan, of course, may Dior, may Chanel, no, may mga Paco Rabanne. Okay naman, no, okay naman siya. Pero yun, as a niche enthusiast, parang okay, sana may niche or sana may private line. Pero again, no, that's just me. And ayun, basically, yun yung nakita ko sa Manila, no, sa NAIA rather, no, sa duty free. Well, pag sinabi mo naman kasing duty free, most of the time designer frags yan, no. Meron sigurong when you are looking for a niche, no, I believe, no, hindi ako madalas sa duty free, no, pero ang idea ko kasi, no, pag duty free usually ay designer brands, no, yung mas kilala ng mga biyahero, yung mas kilala ng mga tao, no, na hindi na nila kailangan mag-blind buy, no, katulad natin sa frag game. So anyway, ayun, Manila duty free. Tapos of course sa mga dinaanan ko ng airport ay may mga duty free na iba, or may mga stall ng perfumes, or may mga shops ng perfumes
Yung pangalawa would have to be sa Bangkok. No, sa Bangkok, medyo nagmamadali ako. Medyo hindi ako nakapag-focus sa pagtingin kasi we were we were trying na ayusin lahat sa immigration, etc. Pero may mga nakita akong shops, no, in particular sa duty free may Tom Ford, no. Sayang hindi ako nakadaan sa Tom Ford, no, kasi ayun nga, nagmamadali kami. Pero basically ganun pa rin, may Dior, may Chanel, no, may ano pa ba, Paco Rabanne, no, yung mga yan, no. Basically yun yung meron, yun yung, of course, maraming designer houses, brands, no. Pero siguro ang kakaiba would have to be Tom Ford, no. Sayang kasi may mga gusto akong matry from Tom Ford, halimbawa Eben Fume, no, ng Tom Ford, or halimbawa yung Oud Mineral, no. So yung mga yon sayang, no. Pero anyway, it is what it is. Hopefully pagbalik ko, kasi may layover ulit kami sa Bangkok, no, sana makadaan ako this time, no. I don't know, let's see, no, tingnan natin. And yung after ng Bangkok would have to be Kenya. So Kenya, to be honest, hindi ako nag-expect ng much, no. Pero no, ito yung amazing, no. Mga designer brands pa rin, no. Again, no, Dior, Chanel, Paco Rabanne, Bulgari, yung mga yan, no. Pero siguro yung kakaiba, no, yung kakaiba na nakita ko would have to be Guerlain, no. So Guerlain kasi it's a designer brand, of course, no. Pero marami yang marami yang mga privé or exclusive lines. Ang nagulat akong nakita ko na kahit sa frag groups hindi siya madalas, kahit sa mga sellers, would have to be the Le Absolu, the Orient line ng Guerlain, no? So ang meron doon na may tester at least, no, would have to be Oud Essentiel and Queer something, no, nakalimutan ko. Basta may line sila ng Le Absolu, no, that's from a private line ng Guerlain. So yun, no, wide yung selection. Actually, ang isa pang kakaibang designer na nakita ko would have to be Azzaro, no. Azzaro, meron sila of course nung Wanted line, tapos yung Azzaro for Home, meron sila din, no. So it's a designer brand, pero it's not usual na makikita mo siya sa airport, no. So anyway, yun yung mga nadaanan ko, and hopefully, no, may madaanan ako ulit, no, or may madaanan akong kakaiba, no, sa halimbawa sa Bangkok, no. I'm really looking forward na at least man lang ay madaan ng Tom Ford, no. And actually I was expecting na merong halimbawa sa Bangkok, no, ang hope ko talaga, hindi ko naman i-expect, pero ang hope ko sana merong Myth, no. Myth, that's a niche brand, no. It's made in Thailand, no. So Myth brand, and Dusita, no, that's a niche brand, no, ng na makikita mo rin sa Thailand, no. Bawa yung, of course, kung narinig niyo, Oud Infini, Moonlight in Chiang Mai. So yan, no, Dusita, no. Pero wala akong nakita kasi again nagmamadali ako. So ayun, no, panghuli, no, na perfume related na gusto kong isama sa video na to. Siguro ang katanungan would have to be ano yung sinusuot ko dito, kasi 1 week, no. Dinala ko ba yung mga full bottle ko, halimbawa ng mga Amouage or yung mga yon, no. Nagdala ba ako ng ano bang perfume ang dinala ko? Actually, of course I did my research, no, patungkol sa temperature and weather ng
Malawi sa pagdating ko dito. Pero apparently, para lang din siyang Baguio, no? Mas malamig lang konting-konti ang Baguio, no? And ayan, no, basic lang yung dinala ko kasi ayun nga, mahirap din talaga magdala ng mga full bottle, no? Sa totoo lang. So hindi talaga ako nag-intend na magdala ng halimbawa mga 100 ml, no? Kasi sa hand carry, pag nagbabiyahe kayo sa hand carry, pag 100 ml and above, malamang sa malamang yan po ay kukunin, no? Yan po ay ipapaiwan sa inyo. So anyway, yun, no? Kahit sa check-in naman, of course, mas safe, no? Pero again, that's still travel, no? Pag traveling ka, ang hirap magdala ng mga fragile, ang hirap magdala ng mga perfumes, no? So anyway, ano ba ang mga ginagamit ko dito, no? Habang nandito ko, one would have to be parang maliit lang na bote that I have of Lacoste Challenge, no? Lacoste Challenge, no? Siguro ang gusto ko sa Lacoste Challenge, no? Okay na rin siya kasi it's fresh, no? Pero may character siya, may tamis, no? And of course, you will still find the Lacoste DNA, no? Pero ang na-appreciate ko siguro sa Lacoste Challenge would have to be the woods in the base. Well, it's still it's still with the synthetic DNA, pero okay na, okay siya sa akin, no? At least, no, lumalaban siya sa kung uminit man dito or sa malamig, okay siya, no? Kasi may tamis siya, hindi lang siya fresh. Halimbawa Lacoste Blanc or Lacoste Jaune, no, na parang more on the fresh side lang sila, no? So ayun, Lacoste Challenge, no, yung isa, no? And yung isa pang ginagamit ko, siguro isa to sa pinaka gusto kong freshie, no? Malit lang din na sample or malit lang din na bottle would have to be Dunhill Fresh, no? Ito po ay para sa mga 90s, no? Early 2000, no? Kung naabutan nyo yung rise ng Dunhill, no? Kakasabayan Hugo, no? Hugo Boss, lalo yung line ng yung flankers, no? Anong nagustuhan ko sa Dunhill Fresh? Of course, it's fresh, no? Pero meron siyang kick ng violet, no? And kung tatanungin ninyo ako, para siyang Dior Fahrenheit na fresh, no? Parang ganun, no? May kakaiba siyang character, no? Hindi siya katulad ng ibang freshie na parang mahirapan kang ma-determine, lalo pag ang dami mo nang na-try ng mga freshies, parang mahirapan kang ma-determine ano bang perfume to, ano kaya to, ano bang rota nito, kumbaga. Pero ang Dunhill Fresh, no, it's with that parang Fahrenheit DNA, but you make it fresher, parang ganun. Kaya gustong gusto ko siya, no? Isa yan sa mga gusto ko kasi, again, no, kilala nyo naman ako, hindi ako mahilig sa freshie, pero if I do use a freshie, gusto ko yung may character at least, no? Para sa akin, I mean, that's a personal preference, that's a personal subjective point of view, no, sa perfumes, no? So ayun lang, guys, just to make a content. Actually, it's still long, no? Kilala nyo naman ako, no? Mahaba talaga ako mag-content, no? Pero ayun, gusto ko lang magbigay ng update kung ano nangyari sa buhay ko. And pagbalik ko ng Baguio, no, maging busy pa rin, pero I will try my very best to at least do a content or an upload at least once a week, hopefully. So yun lang, guys, no? If you find my content, yung mga pinagsasabi ko, yung style ko, if you find this channel interesting, please do consider liking, sharing, and subscribing. Maraming salamat po at ingat po.